hindi ko na patatagalin to, Sis Mars. Yes. Yes, ito naman syempre, i-welcome na natin. Feeling ko isa to sa mga unang interview niya. Yung talagang sit down at talagang in-depth interview na kung saan mas lalo nating mamahalin at kikilalanin ang isa sa mga most requested na mga ka-vibes at ng kanyang mga fans na makasama natin sa Banana Crew, Eliza Borromeo. Hello, Hello po! Hi! Grabe, alam mo, ako isa ko sa mga kapagpatunay talaga na iba yung level kapag alam mong masaya ka sa nangyayari sa buhay mo. Yes. Sobrang ganda mo na nung na-meet kita first, nung Beanie event. Bago nag-concert sila ng 3 days, di ba? Yung Opo. 3 nights. Yes. Parang nagpa-event sila sa, ano yung mall sa may show? Anong mall? Yung One Ayala? Opo, Yes. yung One Ayala yun. Oo, yung One Ayala Mall. Tapos, isa sa malapit na kaibigan po, shout out agad-agad, kay Kuya Eric Nicolas. Napakahusay po na host, komedyante. Alam mo, i-share ko lang sa'yo ha. Minsan pag inaasar namin si Kuya Eric, namimigay ng 1,000 sa amin yan. Hi! Try po natin asarin ngayon. Kaya ito siya asarin ngayon. 100,000. Baka meron siyang pang merienda sa atin ngayon. Hindi totoo, pag nakita ko yan, na-witness ko, nung parang may birthday isang manager na friend namin. Tapos sabi, kuya, pa 1K ka naman. Ay, binigyan kami lahat dahil ng tigwa 1K. At ang pinaka gusto ko sa kanya, di ba ang tagal niya ng nasa ABS-CBN, magaling na host. Pag nakikita niya ako, lagi sinasabi, Jaiho, parang seryoso. Kamusta ka? Ganyan, keme. Nakaipon ka na ba? Ganyan, tinatanong niya ako, nakaipon na ako, ganyan. Tapos, ingatan mo yung pera mo, hawag mo kung saan dinadala. Magaling kang bata, yung ganyan, keme. Financially aware. Saka siya, nag-guide siya. Hindi rin siya madamot sa kung ano yung meron siya at tayo bilang mga bago, yung mga ganon, 'di ba? Ibibigay niya sa yung spotlight kapag need mo, kapag mabuti kang bata. And speaking of Kuya Eric, 'di ba you are co-managed with ABS-CBN, Star Magic, and Eric Nicolas? Yes po. Yes. Paano ka na-discover ni Kuya Eric? Na-discover po ako ni Tito Eric sa mall po, sa Las Piñas. Talaga? Opo, nung time po na yon namamasyal lang po kami ng family ko. Tapos, ayun po yung time na naliligaw na po ako sa mall nun. Kasi hindi ko na po alam kung saan ko po hahanapin sila mama. Tapos, sakto po nun, si Tito Eric po yung sumunod po sa akin. Ano po, may sinasakyan po siya nun, yung parang electric bike po sa loob ng mall. Oo. Ayun po yung sinasakyan niya habang sinusundan po ako. Tapos, nung tumigil po siya sa gilid ko po, tapos doon niya na po ako tinanong kung gusto ko po mag-artista. Talaga? Opo. Ilan taon ka that time? 16 po. Oh, wow, 16 years old. Opo. Pero kilala mo siya? Familiar po siya sa akin, pero yung name po niya, hindi ko po masyadong maalala po nung time po na yun. Tapos, nung nilapitan ka niya, nagtanong siya sa'yo kung gusto mong mag-artista. Opo. Tapos, ang hinanap niya na yung mami mo? Or, Opo. Oo. Hinanap kasi po, minor pa po ako noon. Tapos, nung time din po na, hindi ko po alam kung ano po isasagot ko sa kanya. Kasi yun nga po, minumukhaan ko pa po siya. Tapos, parang, biglaan lang din po na may bigla po nagtanong sa akin. Tapos, nung time din po na yun, nagsa-study pa po ako. So, buti na lang po talaga hinanap niya po si mama. Talaga? Opo, sila po yung nag-usap po ni mama. Yes. Perfect timing. Di ba, who would have thought na habang namamasyal ka at nandun kayo sa mall ng family mo for like grocery, shopping, o kaya palamig, ganyan, yun pala yung magbibigay sa'yo ng magtuturn ng buhay mo into something big. Di ba? Kumbaga parang right after that, anong nangyari? Kwento naman. After po nun, May mga meeting na, ganon. actually, ang bilis nga po ng pangyayari kasi after ko pong pumayag po kay Tito Eric, para mga ilang days lang po, nasa Star Magic na po kaagad ako. Dinala ka na agad Opo, sa... dinala na po kaagad ako. Yes. Tapos mga... Hulaan ko, color white yung damit mo. Opo! Nandun ka rin. Kaya pala. Di ba na totoo? Pag pinapresent tayo sa Star Magic, kahit noon-noon pa talaga, kunyari hindi ka pa talaga Star Magic artist, kapag sinabing pupunta ka ng Star Magic, I'm not sure baka lang nagkataon. Kaya nga, di ba sabi ko, pag dadalhin ka dati kay Mr. M or kay Direk Lauren, syempre pag mga babaeng kagaya yung mga magaganda, ganyan, white lang talaga dapat, clean. Tapos hindi makapal yung makeup. Opo. Kunyari, ikaw 16 ka, dapat as much as possible wala kang makeup talaga. Tapos basta presentable looking ka lang. Opo. Kasi parang yun chance mo na yun kung kukunin ka or hindi. Sa isang tingin lang ha. Ganun pala yun. Di ba ganun siya? Opo. Parang hindi ka nila pagsasalitain actually. Yun yung na-experience ko. Hindi ka pagsasalitain, hindi ka rin yung a-acting na, inay, walang ganon. Hindi ka gumanon before. Wala. Titingnan ka lang talaga kung pasado ka, may dating ka sa kanila, Star ganon. potential. Yes, o may X factor kung tawagin. Pero pag sa aming komedyante, nag-white din naman ako, pero
kailangan may something na character mo. May brand, kunyari, kung kailangan umiilaw yung earrings ko, ganon. Kasi nga character kami, di ba, mga comedy kami. Pero sa inyong mga pretty face, dahil white t-shirt lang yung mga lalaki, yung mga babae, di ba, white lang talaga. Opo. Sinong kaharap mo sa Star Magic that time? Ano po? Kaharap. Si Derek Loren po. Oh. Derek Loren po talaga. Opo, parang nung time po na yon, nagtatanong lang po siya ng mga info po tungkol sa akin. Pero hindi po siya yung kagaya po na sabi niyo na nagpapa-arte. Hindi, wala po talagang ganun. Pero nung time po na yon, pinapakanta po nila ako. Pinapakanta ka, yes. Oh, pero kumakanta ka ba talaga? Hindi po. Pero anong kinanta mo? Bubbly po ata yung title Ay, nun. ni Colby. Colby Callia. Yes, Opo. oo. Opo, yan. Oo, Yes, diba? perfect. Yes, ito. And then, after nun, siya pinararamdaman mo na parang, hala, iba na to. Nandito na kami sa office, sa ABS-CBN. Di ba iba yung dating pag ABS-CBN ka pumasok? Oo, di ba? So, anong napag-uusapan niyo ng family mo na parang, hala ma, ano na to, ganyan? Nung una po, parang sinasabi ko po sa kanila na nagdadalawang isip po ako kung papayag po ako. Kasi yun nga po, nung time po na yun, Studying. nag-aaral po talaga ako. Pero na-consider ko rin po talaga na naging part po ng pangarap ko po yun, yung pagiging artista po nung bata po ako. So, ayun po, parang pinakiramdaman ko lang din po kung ano po yung nararamdaman ko. Tapos, inas ko po yung opinion po ng family ko. Tapos doon po nila sinabi na parang good idea daw po na itry ko po. Kasi nandito na rin naman daw po ako and parang super rare lang po talaga na Yes. mangyari po yung gano'n na naglalakad ka lang sa mall tapos nadidiscover ka. Totoo. Opo, tapos grabe rin po kasi parang nagtuloy-tuloy po siya. After po ng meeting po namin kay Derek Loren, biglang magsasign na ako ng kontrata, then auditions po. Doon na po ako nagkaroon kagad ng first series ko po, yung What Lies Beneath po. First audition ko rin po. Totoo. Yes. At sa What Lies Beneath, 'di ba? Kapansin-pansin yung husay ninyo na mga nagsipagganap doon sa flashback. Opo. 'Di ba? Talagang may mga moments nga na parang natutuwa yung mga tao na kayo yung inaabangan din talaga Opo. kasi nga yung story para mabuo. Mm-mm. 'Di ba? Anong masasabi mo na nakapagtrabaho ka agad-agad from a simple girl sa mall na na-discover, nasa harap ka na ng lente ng camera, and then you're working with the best actors and actresses in the country. Kasi 'di ba mga bigati ng mga nasa Opo. Mutya, Opo. 'di ba? Child star yan si Mutya. Crystal. Yes. O si Crystal, child star din talaga si Crystal nag-star. Sino nga isa pa? Allison po. Si Allison. Oh, si Allison bago din, 'di ba? Ano po, child star din po siya. Kabatch nila Crystal Mejes din si Allison. Opo, no? parang po. Pero ikaw lang yung hindi child star. Opo. O ayan pa, paano? Ano na feel mo na noon? Na parang, ala, ito na to. Actingan na to talaga. Opo. Nung una po, super natatakot po ako kasi yung nga po, yung mga kasama ko po, bigatin po. Tapos ako po, wala po akong experience sa acting, as in zero po talaga. So, nandun po yung kaba and pressure po talaga nung mga time na nagwo-workshop po kami sa series po. Pero thankful po ako kasi sila Mutya po, sila Crystal, hindi po talaga nila ako iniwan po. And ginaguide po talaga nila ako kung ano po yung dapat ko pong gawin. And yun po, parang nung time din po na nagsastart na po kami mag-taping na puro camera na po yung nasa harapan ko, parang natural na lang din po talaga na nabigyan ko po ng buhay yung character ko po. Naiyak ka nung nandun ka na parang, hala, ano na to, yung dream ko dati, naging reality na siya. After po ng mga taping po namin and nung na-air na po, parang super laking achievement po nun po sa akin. Di ba kasi at a very young age, no? Parang sabi mo nga, hindi lahat nabibigyan ng ganong oportunidad na makita sa mall. Kasi yung ganong story, di ba that was Angel Locsin days pa, yung nakita sa mall si Angel Locsin. Di ba, Iba na now kasi iba na ngayon. yung landscape, 'di ba, digital Oo. na. doon meron pa rin talaga, no? Pero By chance na lang talaga. bukod sa by chance, marami na rin kasi yung may mga handlers. Opo. Diba? Sa totoo, Yes. buti ikaw wala ka pang ano talaga, kumbaga fresh, wala pang mga nag-top sa'yo before. Opo, wala po. Tapos As in, wala po. sumakto, no? Na Sumakto, parang yes. one of the top networks in the Philippines. Correct. Kumbaga talaga, may ipapadalang angel sa bawat isa sa atin si Lord Opo. na mag-lead sa atin para dun sa path kung saan talaga tayo nakatadhana. Mm-mm. 'Di ba? Opo. Ayan. At syempre, ang pinaka masasabi mong biggest break mo, kung achievement na malaki para sa iyo ang pagiging parte ng What Lies Beneath. Ito yung pinakilala kayo as Pinoy Big Brother Collab 2.0. Opo.
I'm sure di nyo alam ni Crystal na magkakasama kayo inside the house kasi 'di ba it's confidential. Opo. Nagulat na lang kayo na nando Opo. doon. Oo, 'di ba? Yes. Opo. Ang saya nun. Opo, kaya super grabe po yung sigawan po namin nung nakita-kita po kami tatlo. Kasi wala po talaga kaming idea na pare-parehas po kami makakapasok po 'Di doon. ba? Oo. Pero dumaan sila sa proseso. As in, lahat ng process, dinadaanan talaga. Kahit na artistang nag-audition, di ba, yung mga interviews and everything, dadaanan mo talaga ng bongga. But anyways, eto na nga, nung nag-PBB ka, ayan, parang papaano mo inihanda yung sarili mo? Because PBB is a reality show. Kumbaga parang, di ba, sabi nga, pag nag-artista ka, open book ka Yes. sa mga manonood, sa mga tao. Kasi syempre, di ba, parang yun yung trabaho mo as a public figure. Ganyan. O, nung nag-PBB ka, paano ka nag-prepare mentally, emotionally, ayan, para dun sa loob ng bahay, yung magiging stay mo. Di ba nakakatakot yan? Parang risk. Pwedeng mahalin ka, pwedeng hindi ka mahalin. Opo. Siguro po nung bago po mag-start po yung PBB, parang tinatatak ko na po talaga sa isip ko na yung reality, yung fact na maraming tao na makakapanood po sa akin and maraming tao yung makakakilala sa akin. And ako po kasi, ako po taong bahay po ako, hindi po talaga ako lumalabas and yung friends ko onti lang. Pag po gumagala kami, hindi po araw-araw. So, super bago po sa akin yung ganong experience na sa isang bahay marami po akong kasama tapos marami pong nakakapanood po sa amin, bawat galaw, bawat salita, alam po ng mga tao. So, nung mga bago po yun, natatakot po ako. Nandun po yung takot sa akin, yung kaba na baka, yun nga po, baka di po ako mahalin ng tao. Pero, na-realize ko po na mas mamahalin po ako ng tao pag nakilala na po nila ako. Pag nagpakatotoo ka. Opo, pag nagpakatotoo Kumbaga, pag ako. hindi ka nagpakita ng pag-pretend to be this one or to be someone like ganyan, di ba, no? Opo. Sino yung pinaka, bukod ka na Crystal and Allison, sino yung pinaka una mong nakita na parang na-feel mo, ay magiging ano kami, vibes kami Close. nito, yes. Sa loob po ng PBB, si Carmel po. Mhm. Si Carmel po yung, nung kasi nung time po na yun, my first task po kaagad kami pagpasok. Tapos, parang nagbibiruan lang po ako noon. Kasi, super fun po kasi nung first day po namin sa PBB, may task po kaagad kami. Tapos, parang, ang tawag po namin sa ginagawa po namin, formation daw. So, formation na. Tapos sabi ko, bakit formation? Sasayaw ba tayo? Tapos tawa ng tawa sa akin si Carmel nun. Tapos Yes. after po nun, parang dun ko na na-sense na, ay, magiging kaibigan ko to. Barkada. Barkada talaga. And ang maganda po dun, kami po ni Crystal and Carmel, pare-pares po kaming July. So, pare-pares po birthday. kaming Cancer. Wow! Cancer, So, July 12, 16, at 18 po kami. Oh, halos magkakasunod Opo. ang birthday ninyo. So talagang matchy-matchy ang inyong mga Super. personalities. Opo. Ganyan. Eh di yun na nga, di parang na-evict ka rin, 'di ba? Parang nagkaroon ka ng time to showcase, ganyan. Tapos nung na-evict, pero napasok din naman as wildcard ulit. Opo. Ganyan. Anong naramdaman mo na parang yung unang labas mo ng bahay? Yung unang labas ko po ng bahay, actually, nahirapan po ako na i-process po lahat nun. Kasi paglabas ko po parang hindi rin po talaga ako okay. And yun nga po yung sa part na natatakot po ako na baka hindi po ako mahalin ng mga tao. And nung paglabas ko po, parang nagda-doubt na po ako sa sarili ko and sa mga nagawa ko po sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi ang dami ko po nakikita bashing kahit saang... Talaga? Opo, kahit saang platforms po, talagang marami po talaga. So, Anong sinasabi sa'yo, if you don't mind me asking? Like, ano yung mga comments na talagang nagmarka sa'yo at parang dinamdam mo? Kasi di ba some of the comments naman, lagi nating naririnig, pwede nating tanggapin ito ng constructive criticism. Di ba? Pero may iba talaga na mema comment lang. Di ba? May iba Lahat talaga. Actually, sa totoo lang, di ba, like sa'yo, ano yung comment sa'yo? Ano yung parang hindi mo alam kung matutuwa ka, kung ano ba siya? Sabi sa akin before, nag-iisip sila kung girl ba talaga ako or boy. Oo. Ganon. Sabi ko, Is it a good thing? Insulto Oo. ba dapat yun? Kasi, hindi ko nga alam, di ba? Hindi mo alam kung paano mag-react. No, parang, it's 2026, hindi siya dapat maging, insulto. But at the Totoo. same time, maganda ako. Yes! Diba? Taray! So sa'yo, ano yung pinaka parang masasabi mo na medyo masakit siya? opo. Yung lagi pong sinasabi sa akin na manggagamit daw po ako and malandi. Eh, hindi ka naman nila kilala. Opo, yun. Di ba? Hindi ka naman nila Yes. kilala. Di ba? So, paano? Sinong pinaka-kinapitan mo nung time na nababasa mo yun at nakita mo? Kasi, di ba, minsan yung comment na natatanggap ng bawat mga tao sa atin,
kaya nating sabihin na hingang malalim, pasok sa kaliwa or sa kanang tenga, labas sa kanan o kaliwa din. Pero end of the day, di ba, mapapa-question ka sa sarili mo. Sasabihin mo talaga na parang, ganun ba ako? Ganun ba yung pinakita ko doon noong time na nasa loob ako ng bahay? Hala, nagiging emotional siya, ate ko. Pasensya ka na, anak. Ano ba yan? May tissue ba tayo dyan? Sorry na. Okay lang po. Hindi kasi naging bubog ko po talaga yung first eviction ko po kasi super hirap po nun. And si Crystal, Carmel po, naiwan po sila sa loob ng bahay. So, hindi ko po alam kung sino po yung kakapitan ko po nun. Pero, siguro ang pinakahawakan ko lang po talaga is yung mga taong nakakilala po sa akin. And yung sarili ko po, kasi kilala ko po yung sarili ko. And, ayan po, syempre tao lang din naman po ako. Alam ko po na nagkakamali po talaga ako. Pero, ayun po, parang ang tinatatak ko lang po sa isip ko na ang importante po, natututo po ako sa mga naging pagkakamali ko po. And syempre, lahat naman po kasi talaga ng tao nagkakamali. So, nung mga nababasa ko po nung time na yun, parang hindi ko po alam kung paano ko po siya i-handle ng ako lang po. Kasi yun nga po parang ang pinangahawakan ko po si Carmel and Crystal po na nasa loob pa. So, super hirap po talaga nung first eviction ko po talaga. Hindi tatandaan mo ha. Ako, nung dumating yung time na parang pakiramdam ko, nag-matured siguro. 'Di ba? Yung parang naintindihan ko na kung papaano ang ganap or kung papaano ang kalakaran sa Yes. trabaho. Nung sinasabi mo na lahat ng tao nagkakamali, that is correct. Tama yon. Pero ako magbabasa ko sa edad mo eh. Parang kung yung edad mo na, di ba, you started at 16 when you diniscover ka ni Eric Nicolas, tapos nag-What Lies Beneath ka. Kumbaga, di ba, hindi natin alam yung naging struggle at hindi natin alam kung papaano yung naging proseso, kung bakit sila napasok as housemates. Yes. At yun sana yung time na para bigyan ng pagkakataon na sila ay ipakilala sa mundo. Sabi nga, actually sa totoo lang, parang ang sarap nga sabihin na parang, alam mo, deadmine mo yung mga bash, yung sinasabi nila sa'yo. Kasi you're just being you. Hindi dahil na may malandi, hindi dahil na may manggagamit ka. Pero 'di ba hindi kayo ang nandoon. Wala kayo doon nung time na kami yung magkakasama. Kumbaga, ikaw ini-enjoy mo lang yung moment at yung present time na yun yung nabigay sa yung opportunity. And wala ka dapat hinga ng apology Sorry, or kung ano man sa mga ganyang bagay. Pero tama ka naman, iti-take mo siya para mag-grow ka as a better person, 'di ba? Opo. Pero aminin natin, ang OA, 'di ba? Ang bata pa. Tsaka hindi, isipin mo na lang, 'di ba, yung mga big winner nyo nga, si Lela nga na sobrang kaibigan ko since 6 years old. Grabe yung pambaba sa kanya, na kesyo pamilya lang daw yung bumoto, 'di ba? Ganyan. Tapos si Caprice naman, kesyo ganyan. Parang lahat naman dumadaan sa bashing talaga, pero hindi natin dapat ni-normalize ang pagbabash sa kapwa natin kasi sila, maswerte lang sila dahil nabibigyan sila ng magandang break pagkakataon. 'Di ba? Pero hindi nyo kasalanan na maganda yung mga mukha nyo. Yes! 'Di ba? 'Di ba? Nami-misunderstood lang talaga nila. Totoo. Ganun. Yung intention na genuine naman. Sa outside world, kamusta family mo nung naramdaman? Syempre, ang magulang ang unang makakaramdam na merong bigat ka sa dibdib mo. Nung paglabas ko po, si mama po, parang ang bungad niya po talaga sa akin. Sabi niya, kayanin mo. Sabi niya pong ganun. Kasi, syempre, sila po yung nakakaalam po talaga ng nangyayari sa outside world kasi nasa loob pa po ako. So, nung paglabas ko po, nandun po si mama. Sabi niya po, kayanin mo ha, alam ko naman na strong ka. Tapos, niyayakap-yakap niya lang po ako. Tapos, naiiyak na rin po talaga si mama nung time po na yun. Pero, ina-assure ko naman po siya na sabi ko, strong naman ako, alam ko na kaya ko to. And happy po ako na nakaya ko po and kinakaya ko pa rin po hanggang ngayon. Tingnan mo, 'di ba? Kahit na ganun yung bash na nabasa at natanggap mo, still ikaw pa rin yung pinasok nila sa wild card, 'di ba? Parang 'di ba yun yung answer doon na parang akala ko 'di ba galit kayo sa akin. Akala ko ganito ganyan, pero tingnan niyo naman, sinuportahan niyo ako. Kayo ni Rave yung naglaban, 'di ba? Opo, kami po ni Ray. Oo, nakita ko yung parang may challenge pa muna. Bukod sa binoto ka ng tao, may challenge pa na Opo. kailangan yung pagtagumpayan. Opo. Ayan. So pagbalik mo nung nakapasok ka, parang game face ka no, na talagang hindi ko nasasayangin to, ganyan. Opo. Oo. Noon time po na yun talaga, ang motivation ko na lang po talaga is lahat po nang nangyari po sa akin simula ng first stay ko po sa PBB. Parang, ayun po yung pinanghawakan ko na
kung sinasabi po sa akin ng ibang tao na hindi ko kaya, ipapakita ko po na kaya ko po. And happy po ako na nakita ko rin po sila, Crystal and Carmel. Talagang Naging close talaga opo, kayo. lumakas po Yes. talaga yung loob ko po nung time na yon. Kaya ginawa ko na po talaga yung pinaka-best ko po nung wildcard task po para lang makabalik po talaga ako ulit sa loob. Totoo. Siyempre, hindi mawawala yung ship ng mga fans. Oo. Diba? Actually, gusto kitang i-congratulate because right now, as we speak, Ay. trending po ang Eliza on FM Radio Wow. Manila. Ayan, yes, totoo. Thank you po! Ayan, trending po ang hashtag na Eliza. Andali, hanapin ka. Sa X. Yes, Wow. oo. Trending ang Eliza, tama ba? On FM Radio Manila ba yung nilagay nila? Nabasa ko na yun kasi ang dami nagtitwit. Opo. Pasensya na. Thank you po! Dahil asa na ba yun? Ito yun eh. Meron silang in-screenshot na eh. Paano ba mag-Twitter? Hindi siya rin. Tanda. Tanda lang. Oh, may nag-post, keep smiling, Eliza. Thank you po. Eliza on FM Radio Manila. Ayan. Eliza on FM Radio. Magkadugtong yung FM Radio. Manila. Ayan. So maraming salamat. Ito na. May mga tanong dito syempre. Pang mabilis ang mga katanungan. Sinong nauna? Elico o Lisgel? Nakikita ko kasi to eh. Sandali yan, papalitan natin yung background music. Siyempre, dapat ito yan. Ito yan. Maganda yung ganyan. Okay, ayan. Sino? Sa Elico muna. Paano kayo naging close at malapit ni Marco? Grabe! Ayan. Paano yung kayo? Si Marco ba naunang maging close kayo? Opo. Yan, paano? Nag-start po yun nung second day po ata namin. May task po kami na multitask po. Tapos, sabi niya lang po sa akin na nakikurious daw po siya sa akin. So, gusto niya po akong makilala. Ayun po, doon po nag-start po yun. So, after po nun, talagang kinilala niya po ako. Ganon din po. Nagkilalanan po kami sa loob po ng bahay ni Kuya after po nun. Pero ikaw, kilala mo na ba si Marco? Kasi si Marco, siya si Nathaniel, di ba? Opo. Oo, Marco Masa. Di ba? Dahil child star din. Oo. Opo. Napapanood ko na po siya, pero hindi ko po siya yung nakakasama pa po bago mag-PBB. Ay, kasi nga din lumipat siya sa GMA, Opo. di ba? So, nasa Yes. GMA sila ni Ashley, no? Opo. Yan. So, parang ano nangyari? Bakit parang pumasok sa eksena si Miguel Vergara? Na sinasabi nilang kamukha daw ni Emilio. Dahil, di ba? Opo. Medyo. Kamukha daw ni Emilio. Tapos, sino pa bang kamukha daw niya? May sinasabi pa yun na parang pinag-tiktok pa nga silang dalawa. Anyways. Si Miguel po kasi, bago pa po mag-PBB, nag-uusap na po kami ni Miguel. Ay, taray. Opo. Nag-uusap as friends? Opo. Ayan ha. Nagkakilala po kami sa What Lies Beneath po. Yes! Opo. Nagkasama po Oo. kami dun sa taping. Tapos, dun din po nag-start na parang naging interesado po kami sa isa't isa. So, nung nasa PBB po kami, talagang kilala na po namin yung isa't isa. Kumaga kaya yung realness nung chemistry din ninyo talaga, dahil may, ang tawag dun sa gano'n, meron ng foundation Yes. na color NC32. Charing, ibang foundation shade. yun. Iba ata yun. Oo, iba yun. Oo. Hindi, di ba, yung meron kayong foundation from What Lies Beneath. And syempre, dahil parehas kayong Star Magic. Yes. Di ba? So, yung pagpasok nyo doon, parang hindi nyo lang inaasahan na parang, syempre, kayo lang nakikita, te. Opo, Di ba? opo, Na, opo. kayo lang nakikita. So, parang, okay, go. Chikahan na kami dito kasi nga kami nakikita. So parang dahil nga may magandang foundation kayo, mas naging mabilis Opo. yung friendship ninyo. Bongga. Pero ang siniship na sa iyo ngayon ay sino? Si Miguel po. Talaga? Opo, si Miguel po. Kanina si Marco. Hindi ko po sure. Ay, nako, hindi sure. Ano ba yan? Hindi na sure si Marco. Ano ba yan, Marco? Huwag kang umiyak. Sorry, huwag kang umiyak, Hindi. Bait din yung batang yan. Nakasama kayo sa I'm Perfect. While ongoing yung PBB Collab 2.0 nila, nakalabas na ng bahay si Marco, dahil na-evict din siya. Tapos di ba yung brother niya is meron ding Down syndrome. So in-invite din sila ni Tita Ibiang para manood nung I'm Perfect. Last December, if I'm not mistaken. Yes, tama, last December sa premiere night. Yes, oo. So eto na, may Lisgel na tinatawag. Ayan, 'di ba? Ang lakas makaano, no? Parang Liza and Enrique Enrique. Hill. Wow. Kasi Lisgel. Lizken, 'di ba? Lizken and Lizgel, ganyan. So after nung run ng PBB edition ninyo, paglabas ng bahay, ganun pa rin ba yung closeness nyo ni Miguel? Siguro
compared po sa before po kami mag-PBB, mas naging close po talaga kami. Ngayon na nandito na po ulit siya sa outside world. Bongga. Maganda. Yan, nandito siya sa outside world. So, mas naging super close na kayo. Opo. Lumabas na kayo together nang kayong dalawa lang after nung nasa loob ng bahay? Ano po, kasama po yung mga housemates. Ay, parang Nagkaya. grupo-grupo. Opo. Ganyan. Sinong katabi mo noon? Sila Chris, sila Caprice po, yan. yan. Opo. Katapat? Sinong katapat mo? Katapat. Sila Ray po, sila Hindi kayo nagtatabi pa ha, in fairness ha. Oo. Yan. May nakapag-usap na kayo kung 'di ba meron yun yung parang post experience while inside the house. Post-mortem. Parang ganon. post-mortem, 'di ba? Kung baga sa production. Nakapag-usap na kayo na, uy, grabe pala, no? Or pinanood nyo ba yung mga clips nyo sa social media? Ganyan. Nag-debriefing. Oo. Nagsasendan po kami ng mga edits po. So nagchat-chat kayo. Sa TikTok po. Sa TikTok, Opo, ayan. nagsasendan po kami ng edits. Tapos yung pag nagkakasama po kami, doon po namin napag-uusapan, ano pa talaga nangyari? Ano bang, yung mga ganun po tanong, ano bang nafe-feel mo? Yung mga ganun po. Nakapag-usap na po kami ng tungkol po doon. Talaga. So, nag-heart to heart kayo. Opo. Taray. Ano yan? Syempre, hindi natin ipipush na kung sila ba ay nagparamdam na talaga si Miguel ng feelings, ganyan, oo, 'di ba? Pero aminin naman natin, 'di ba? Parang hindi mo naman pwedeng putulin basta-basta lang yung magandang napagsamaan nyo inside the house. Oo. So, ang eksena, kamusta yan? Bukod sa work, Ano po? nagkaanuhan kayo, Hindi, nagme-message na kayo, good morning, kumain ka na ba? Nangangamusta po. Nagkakamustahan po. Sa umaga. Sa umaga. Umaga, tanghali, gabi. Yes, oo. So masasabi mo bang nakakapagbigay siya ng inspiration, kilig-kilig ni Bopper sa'yo, ganon? Opo naman, opo. Parang siya rin po kasi yung source of strength ko po nung nasa PBB po ako. Yes. Sorry, di ba? Sana lahat may source of strength. Ako kasi source of income lang yung yung kasama ko araw-araw. 1025. Yes, source of income talaga. Totoo. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa kanya? Kasi syempre, 'di ba, kung hindi naman mo siya not in terms of kilig ha. 'Di ba ganun yun kahit sa kaibigan? Opo. Meron talagang, alam mo, gusto ko to kasi totoo siya. Gusto ko to kasi Yes. parang wala siyang pake kung meron siyang nasasaktan kasi ganun talaga siya, yung ganun. Opo. Si Miguel po kasi super strong po siya na tao. And siya po yung kapag nakausap mo po talaga ng malalim, talagang may matututunan ka po talaga sa kanya. And ang nagustuhan ko rin po talaga kay Miguel is kapag kailangan ko po siya, lagi po siya nandyan po para po sa akin. Green flag. Taray. Napag-usapan niyo na kung sino yung mga may naging ex na ba siya o ikaw, gano'n? Past. Ang taray! May mga gano'n na. Opo, may... Sa outside world na yan. Opo, or nung before pa po mag-PBB. Kasi nagkasama na nga kayo Opo. sa Opo. What Lies Beneath. Ang Opo. taray. Ang bongga, di ba? Uy, palakpakan naman natin. Alam mo, very kalmado. Sa totoo lang, kinakabahan daw si Eliza kanina kasi parang sabi niya first time nga daw, ganyan. Pero how was it? Kamusta yung experience? Masaya po, para po ako nasa roller coaster. Kasi nung mga una talagang emote-emote, pangarap-pangarap. Tapos biglang, ayun pinakilig. Alam mo, hindi in fairness, looking forward ako sa mga video edits, ng mga clips ng mga fans mo. Kasi parang, oo, nakilala ka namin sa PBB, pero dito kasi parang mas, alam mo yun, komportable ka nang magkwento. Kumbaga, kaya mo nang i-clear kung ano man yung mga dapat i-clear. Kasi 'di ba dati, hindi naman 24/7 napapanood natin yung mga Opo. edits. Opo. Sabi nga ni Carmela, 'di ba, kayo yung magkakasama ng Carmela, si Lela po yun. Kayo po yung magkakasama ng 24/7, pero pag pinalabas per day, 30 minutes lang, Opo. 15 minutes Hindi lang. po talaga Kumbaga, buo. hindi siya buo. Opo. Kaya, nami-misinterpret ng mga nanunood yung personalidad ng bawat mga housemates, Opo. 'di ba? Taray. So parang ano 'yon? Paano naman pag anong comment mo naman dun sa mga matitinding bashing as a Gen Z? Tama ba, Gen Z kayo or Gen Opo. Alpha na kayo? Gen Z po, Gen Z. Gen Z. Opo. As a Gen Z, ano yung comment mo dun sa nababasa mong bashing na hindi lang sa'yo ha, sa lahat sa inyong mga housemates na parang, lang gulo-gulo nila, ganon. Pag nababasa ko po yung mga ganun po, parang hindi rin po talaga ako masyado naapektuhan. Lalo na po kapag sa mga ex-housemates po. Kasi
kilala ko po sila eh. So alam ko po kung totoo po yung sinasabi sa kanila ng ibang tao or hindi. Pero kasi ako po talaga, yung mga ex-housemates po, super bait po talaga nila and super pure po nila. So lahat po ng nababasa ko na bashing, talagang hindi ko po hinahayaan na maapektuhan po ako or yung friendship po na nabuo po namin. Kasi lahat po talaga sila, as in mahal na mahal ko at saka magkakaibigan po talaga kaming lahat. Oh, 'di ba? Taray. Hindi tsaka hindi natin masisisi minsan, 'di ba? Ayaw nating i-normalize, pero kailangan pa rin na tayo yung mas makaintindi na sila ay talagang humahanga. Kaya yung may hinangaan sila, ipaglalaban, ipagtatanggol nila. Pero remember guys ha, lalo na yung mga kids, opo, remember po na ang mga idols ninyo, kahit na wala silang problema with someone, 'di ba? Kapag ka nakakabasa sila ng ganyan, na-awkward Masakit. sila. Hindi, 'di ba, kunyari kayo wala naman kayong issue ni ganitong artista. Opo. Pero nakita mo na dahil pinagbubunggo kayo dun Ay, sa, oo. 'di ba? Opo. Ikaw na mismo yung mahihiya na ganun ba, galit ba siya sa akin or whatsoever, Opo, 'di ba? mapapaisip ka pa. Opo. O, ayan, magbasa muna tayo. O, di ba, tuwang-tuwa sila with the Blue Heart. Liz Gel. Ayan, sabi ni Jingle Durano, Liz Gel Blue Heart. Thank you po, DJ Jaiho, sa pag-guest kay Eliza. Liz Gel, sapat na. Ayan, o, meron, ang daming Liz Gel in fairness. You are so beautiful inside and out, sabi ni Freya Cuevas. Go, Ellie, nandito na kaming mga supporters mo. Hala, kinikilig ako, sabi ni Joselle Kaalem. Oh, di ba, bongga? Sabi, si Marco ang pumasok sa eksena. Ay, so kayo ni Miguel talaga yung unang ano, tapos si Marco pumasok, ganun? Si Miguel po talaga yung kilala ko na po talaga before pa. Okay. Opo. Ayan. Oh, daming Lizgel, in fairness. Sabi nila, baliktad. Paano ba? Tama. So, ibig sabihin gets. Si Marco, kasi dahil nga nakasama na sa What Lies. Opo, si Miguel. Oo. Madaming taong nagmamahal sa'yo. Napakaraming taong mahal ka. Ellie Boo. Oh, di ba? Thank you po. Ayan. Naku. Naalala ko yung wildcard, super galing niya dun sa task, di ba? O naku, magta-time check tayo. Tapos sa pagbalik natin, sagutin mo ang ating pangmalakasang Oh my ang God. sa amin lang. Hindi ano lang to, mga about life. Okay. About Heart to heart. Yes, heart to heart. Conversations, mga tanong na hindi madalas na pag-uusapan. Atin pong maririnig ang sa amin lang, of course, ni Eliza Borromeo. Sandali, ano sana? Anong oras na ba to? 4:00 na ito no? Sige. Yes, mga ka-vibes. Maraming salamat sa pag-comments. Ay, hindi, follow nyo na rin yung ano namin, YouTube at saka yung ex namin. Ayan, invite mo sila na. Ayan, mga ka-vibes. I-follow po ang ating ex at 923 FM Radio MNL. Isang ang comment dito, sabi niya, DJ Jai, sa'yo, ano ang sinabi daw ni DJ Jai sa'yo, ano ang pinakamasasabi mong medyo masakit na? Sabi, Eliza, yung lagi pong sinasabi sa akin na manggagamit daw po ako, malandi. Sabi niya, she may not look affected, pero guys, gumanon siya. O, ang daming reposts. Correct, O, diba? Maraming salamat. O, naku, abangan ha. Mabilis lang to, mga ka-vibes. Tanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal. And we are back, mga ka-vibes. Kasama pa rin syempre ang Beshi ng Bayan at ang Zosa ng Kalsada. Ako po si Jaiho. And of course, ang inyong pambansang darling, DJ Chloe. Naku, eto na. Syempre kasama rin natin ang... Determinadong Dilag ng Cavite, Eliza Borromeo. Yes! So, eto na. Ready ka na bang bumunot? Ready na! Ito yung mga katanungan na very random, pero minsan, ito yung nararamdaman talaga natin. Gusto natin siyang ilabas. Okay, bunot kang isa. Oh my gosh. Okay. Basahin ko. Oo, ayan. Ano sabi? Kung may isang bagay kang pwedeng makuha kapalit ang buhay mo, ano ito at bakit? Wow! Siguro po yung peace and happiness po para sa family ko po and sa mga tao po na nakapaligid po sa akin. Parang willing po talaga akong ibigay po sa kanila kung ano po yung deserve nila. Kahit na kapalit ang buhay ko dito, okay lang po talaga. Yes. Family at yung mga taong nagmamahal sa'yo. Oo. Diba? Peace and happiness. Yan kasi yung hindi mababayaran talaga. Aminin natin. Oh, let's talk about ano naman. Love. Ayan. Sa life kasi yan siya, Eliza. Okay, eto naman. Okay. Diba, Taray? Ay, wow.
Handa ka bang isakripisyo ang career o pangarap mo para sa pag-ibig? Taray! Taray nento ha! Ang taray talaga. Tsaka very kapitenya ka dun sa nento. Syempre no. It's career po muna over love. Kasi bata pa po ako and marami pa po akong pangarap po sa buhay. Gusto ko pa pong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong mabigyan ng magandang bahay yung family ko, ng magandang buhay. So, yung pag-ibig nandyan lang naman yan. Pero itong career, hanggat nandito, i-grab na. Yes. Sabi nga, di ba, opportunity, only, Comes one. tsaka knocks, di ba may knocks na? Next one. Knock. There. There. Totoo, no? Kasi ang pag-ibig, susunod na lang kapag ka matagumpay ka na sa karera mo. Di ba? Tsaka bata ka pa. Opo. Di ba? Kung sakali man, meron man, di ba? Hayaan mo ng kilig-kilig lang muna, di ba? Hindi yung, mag-focus ka Full, talaga doon, di ba? Yes. Ako naman siguro, pagdating sa yung Chinese. Paano kung same ang career sa love? Diba? Paano yun? Paano kung kunwari yung love mo, yung kasama mo sa career? Ay! Diba? Kasi paano yung pag binitawan mo ang isa? Pareho. Hindi, halimbawa, di ba, ayoko na maginahan ba? Hindi, halimbawa, di ba, kunyari, dalawang artista, Ayun. ayun na lang. Parehas kayong nasa peak of your career as love team kayo, ganyan. So, nasa career yun and love yun, no? Paano pag ganon? Basta dapat, maayos na communication, tama ba? Opo. Tsaka feel ko naman po parang yung mga ganong bagay na pag-uusapan naman po ng dalawang artist yon ng maayos po, and parang kaya naman po sigurong i-balance yung career and kung ano man po yung personal na nangyayari po sa dalawa po na yon. Kasi naman po yun. Kung sino man yun. po yun. Hindi, tsaka kung si Miguel man yan. Kami nahalala. Hindi, kung si Miguel man yan, si Miguel ay nagsimula as a child star. Kumbaga, alam din niya sa sarili niya kung ano yung goal niya in Opo. life. 'Di ba? Hindi yun parang, hindi 'di ba sa Star Magic, even yung pera nila, naka-train. May mandatory na tinatawag, 'di ba? Ayan. So, maraming salamat for answering our questions. Thank you din po. Kamusta naman ang experience mo sa Banana Crew? Ang saya. Parang pwede po bang bukas ulit? May request nga sila. Sabi nila, sana next time, Liz Gel naman magkasama. Ay, sana nga. Pero tinanong ko na si Ate Dayan. Si Ate Dayan ang handler ni Miguel, di ba? Opo. Dayan, oo. Dati kong My manager mo. manager. My mama. I-chat mo nga si Dayan. Chinat ko na si Dayan. Sabi ko, Talaga? Nagdalhin dito? Sabi ko si Miguel. Pero inisa-isa ko muna. Kasi para at least, we get to know them solo. Yeah. Bago yung Yung ship together nila, yung ganyan. na. Marami rin namang nagagalit sa ship, pero aminin naman natin, kung napapasaya naman din kayo talaga, edi give natin sa inyo yung mga eksena Why yung not? ganyan. Diba? Kagaya ng Ash Rave, talagang nakita ko yung mga live nila ate ko, ang sweet. Opo. Mom and dad. Ba't mom and dad? Ba't mom and dad? Para bang me at di ang tawagan. Ganun po asara po namin sa loob Talaga? po ng bahay ni Kuya. Suporta ka ba sa carton? Si Carmel at Anton? Di ba kasi parang siniship sila? Opo. Ay, oo. Yung yung isa mong video, puro ganun ang comment. Dalhin daw si Carton dito. Talaga? Mhm. Si Carmel at Anton. Nahihirapan kasi ako dahil nga halimbawa si Anton, sa GMA kasi sila. So parang pag sa atin ata, hindi ko alam kung agad-agad pinapayagan or may memo na need. Oo. Hindi ko alam. May mga taga-ABS, syempre isang chat ko lang. Kagaya si Kuya Eric talaga. Chinat ko talaga si Kuya Eric. Sabi ko, wait lang, nire-request nila si Eliza at Miguel. Sabi ko, sige, si Eliza talaga muna. Yes, maraming salamat. Thank you po. Yay! Salamat. O promote your social media accounts na. Go. Hello po sa lahat po nanonood ngayon. Please follow my social media accounts at Eliza Borromeo _ sa lahat na po yan sa IG, sa X, sa Twitter. Ay, paras na pala yun. Sa IG, sa X, sa TikTok, and sa Facebook, Eliza Borromeo. Oo. Anong song ng buhay mo ngayon? Sana meron kami. Song ng buhay ko ngayon, Mm-mm. Unwritten. Unwritten. Ay, sana meron kami. Parang wala. Charing. Ay, Unwritten. meron! Ayan! Yes, meron kami. Ito, sige. Play natin yung song request ni Eliza. Ikaw magsabi ng 92.3
Ayun, yun. 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet, ha? Okay. 9 point, saan po? 92.3 Okay. FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. Okay. Keri? Opo. O, sige. At syempre, more music muna tayo kasama ang Kuwela Makulit na kapagbigay ng more music. Kami ang tambala, Jai Klong! Dito lang sa... 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet! Nana Crew!